Palakas ang ating militar, gagawa na ng sariling armas at iba pang gamit ang mga local manufacturer. Yan ay matapos pirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang batas para mapalakas ang ating defense industry. Yan Sagutin ko lang si Bruce Lee. Boss, hindi ako nakikipagtalo. Kahit reviewin nyo tong aking live, aking vlog. Bruce Lee, hindi ako nakikipagtalo. Sila lang nangaaway. Tanong nyo sa kanila bakit bakit nila ako inaaway? 'Di ba Froilan Soberano? Tanong nyo bakit nyo inaaway si Mike Cervera, hindi naman kayo inaaway. 'Di ba? Tama. Sige, tuloy na natin. Eto na, mga kababayan. Pasok nasagot ko na. Okay, pasok. Para lalo pang mapalakas ang ating militar, gagawa na ng sariling armas at iba pang gamit ang mga local manufacturer. Yan ay matapos pirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang batas para mapalakas ang ating defense industry. Alam nyo mga kababayan, kung ito nung panahon ni Pangulong Marcos Sr., nagtuloy-tuloy, siguro ang tindi na ng mga kagamitan natin, no? Diba? Agnes, kakal, naku. Huwag niyong intindihin yan. Siguro, mga kababayan, kung si Pangulong Marcos Sr. ay natuloy-tuloy yung kanyang naumpisan. Para lalo pang mapalakas ang ating militar, gagawa na ng sariling armas at iba pang gamit ang mga local manufacturer. Yan ay matapos pirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang batas para mapalakas ang ating defense industry. Nasa frontline ng balitang yan. Grabe, ulitin ko lang. Opo, Nancy Raquino, opo. Ito. Step D, opo. Huwag kayong mag-alala. Magkaiba man tayo ng opinion, pananaw, step D, nire-respeto ko po kayo. Opo. Wala po. Malaya po kayo na umalis. Malaya rin naman kayong bumalik pagka naisip nyo na tama pala ako. Di ba? Ganun lang naman po yung hindi naman natin kailangan magtalo-talo. Di ba? Hindi naman natin kailangan na ipilit ko sa inyo yung gusto ko. Kung hindi nyo ako maunawaan, wala rin ho ako magagawa. Pero, syempre, mga kababayan, di ba? Dalaga pantalyon. Opo. Ayoko naman ho kayo na nakita nyo naman, minsan wala naman akong binasto sa inyo. Maliban pagka DDS. Tama, mali. Sa mga sumusuporta at patuloy pa rin na sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos, kay First Lady at sa gobyerno, maraming salamat po sa inyo. Opo, Si Gerard de la Peña. Kalimitang umaasa ang Pilipinas sa pagbili ng mga gamit ng militar sa ibang bansa, mapabarko ng Navy, mga eroplano ng Air Force, at ultimong mga baril at bala, madalas imported sa mga foreign manufacturer. Pero kahapon, formal lang binirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang Self-Reliant Defense Posture Revitalization Act. Layunin ng batas na magtayo at i-develop ang local defense industry dito sa Pilipinas. Yun, Maring Sheikh, kanina pakitabi natin. Ano ba? Di ba? Beauty, Maring Juliet, Sir Jun. Di ba? Tuloy. Para makagawa na rin tayo ng sarili nating mga gamit at armas para sa Armed Forces of the Philippines. It's a logical move forward for a country that finds itself at the fulcrum of geopolitical shifts and volatilities. At its core, this act is about cultivating a robust and sustainable national defense industry. Sa ilalim ng batas, bibigyan ng ilang insentibo gaya ng tax break at government financing ang mga local manufacturer para mahikayat silang mamuhunan sa paggawa ng mga armas. Ayan na mga kababayan. Alam nyo, dapat noong pa ito naumpisan talaga, dapat tinuloy. Naumpisan naman ni President Ferdinand Marcos Sr. Kaya lang hindi tinuloy-tuloy. Hininto Hininto. Ayaw ni Cory nun Kasi ang maalala daw, si
Makoy, Dragonfire, opo, Iluminada, Jokoto, Santa Monica, opo, Dongski. 'Di ba? Hininto ni Cory kasi nga wag daw lahat ituloy yung mga proyekto ni Pangulong Marcos kasi daw maalala ng mga tao. 'Di ba, Annabel B? O Ruby Kuraming. Opo, 'di ba? Oh, maalala. Leonora Brown. Di po, okay lang ho ako. Yun ang dahilan nila, ang babaw, di ba? Kinontra nila. Tama ka, Cheryl. Enron, bumalik lang yun. Yung alin. Muyot. Sige, tuloy. Di maglalakas ng loob si na Sir Mike kung alam nyo, gusto ko to. Ganyan mga pananaw. Diba? Anime. Sige, tuloy. Mas papaboran din ng gobyerno ang mga local supplier kapag bibili sila ng mga gamit at armas ng militar. Sa pamamagitan nito, mahihikayat ang mas maraming investor at manufacturers na magtayo rin ng mga factory dito sa Pilipinas. We will support these efforts through various means, from research grants to infrastructure assistance, because building a national defense industry is as much about enabling as it is about producing. To the private sector, it is an invitation to build an enduring defense industry. Ikinatuwa naman ng AFP ang pagpirma ng Pangulo sa bagong batas. Dahil sa pamamagitan nito, mas mapapadali at mapapabilis ang modernisasyon ng militar. Matututo na rin daw tayo na hindi lang tingnan mo si Enero naman, bumalik lang yung dalawang bakla. Tinira nyo na lang, We need to have a robust defense industry. Matagal na tayong gumagawa ng sarili nating baril, sarili nating bala, sarili nating mga radyo. We even manufactured our own rockets. Ang tawag natin noon, bongbong rockets. Kita nyo mga kababayan, sayang. Meron tayo noon yung bongbong rockets, no? Ilang dekada na ang lumipas, di sana mga kababayan, na-develop yung mga rockets natin, baka kung tinutukan lang yan, mga kababayan, baka yung rocket natin aabot na ng lalagpas pa ng moon. Diba, no? Siyempre, kita nyo naman yung mga hindi natin inaakala na mangyayari na lilitaw sa ibabaw ng mundo, tulad ng internet, di ba? Lahat yan, tulad ng mga teknolohiya, ang bilis ng pag-develop di ba mabuhay? Francis Cayetano. Tingin ko kung yun, naumpisan nun at tinuloy-tuloy nun. Naumpisan naman. Kung tinuloy-tuloy yun, Valentina, di sana, kakaiba na tayo. Baka mamaya isa na tayo sa bansang kinatatakutan ng mga karatig bansa natin. Diba? Sayang. Diba? Kahit anong ganda ng pakikitungo mo, may mga ganid at swapang talaga. Sasagpang. May sasagpang talaga sa iyo. Diba? Meron tayo ngayon, Super Lolo, Quitis, Plapla. Sayang kaya pinatigil ang bongbong rockets, wala kasing noy bro it's okay, noy bro. Yun yung mga kababayan. Sayang sige, tuloy. Pero nawala ito. Nilinaw naman ng Pangulo na malinaw na nakasaad sa batas na eksklusibo lang na ibebenta sa militar ang lahat ng armas na gagawin ng mga local manufacturer. Alam nyo, ang galing ng pagkakagawa. Palakpakan natin yung gumawa nito at nakaisip. Diba? Kasi hindi pwedeng ibenta sa sa pribado, kundi sa gobyerno lang, mga kababayan. Ang gobyerno lang ang pwedeng bumili ng lahat ng
mga kagamitang pandigma na gagawin. O, di ba? Kasi para maiwasan na yung mga pribado, halimbawa ako, di ba? O, galit ako kay Mabuhay, bibili ako ng armas ko, hahantingin ko si Mabuhay. O dili kaya si Kix, o kaya si Volconic, o kaya si Roel San Pedro, o kaya si Eds Jr., si Hakuna. O, di ba? Maganda yung yung batas na ginawa na to. Merong mga limitasyon. Hindi po pwedeng dahil dito minamanufacture, pwede na lahat bumili. Ang ganda kasi gobyerno lang pwedeng bumili. Diba? Sabi ni Emma Ordonez, dapat yung malalagay dyan di mababayaran. Tama naman po. Eleanor Sumar, opo, mistress. Kaya pa nating bumawi kasi ginagawa naman ng ating Pangulo. Kaya nga mga kababayan, ito lang po. No? Ito lang po. Sana ang pumalit kay Pangulong Bongbong Marcos ay yung itutuloy lahat ang naumpisahan niya ng proyekto. Itutuloy sana, mapili nating lahat. Suportan nating lahat. Kung sino man yung taong mamumuno na papalit kay Pangulong Bongbong Marcos ay itutuloy ang lahat ng proyekto niya na naumpisahan. Diba mga kababayan? Mahigpit na ipinagbabawal ang pagbebenta ng mga ito sa private sector. Yun, yan tama. Mahigpit na pinagbabawal sa mga private sector na bumili. Oo. Raquel Tugado, opo, shout out. Oo. Sino pa? Oo. Okay na ha. Yan, si Tarantaro. Okay, next na tayo. So, meron na tayong naumpisahan ulit. No, uumpisan na ulit ang pag-produce, paggawa ng sarili nating kagamitan, pangdigma at para protektahan ang ating bayan, ang ating bansa at ang peace order ng Pilipinas. Mabuhay ka, Mr. President Ferdinand Bongbong Marcos. Our beloved Boss Mike Cervera.